Ipasok natin ang ating News 5 correspondent na si Maricel Halili para sa detalye dun sa pahayag na yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa ICC. Mase, nandiyan ka ba? Hi, Bok. Hi, Jovi. Actually, ito nga yung unang beses na nagsalita si President Bongbong Marcos tungkol dyan sa International Criminal Court. Kasunod nung naging pahayag ng ilang mga legislators na nandito na raw sa Pilipinas yung mga kinatawan ng ICC. Yung the last time na nagsalita siya nito, November 2019 pa. Kung matatandaan ninyo yung sinabi niya na pinag-aaralan whether or not advantageous ba for the Philippines na bumalik tayo sa Rome Statute o yung kasunduan na bumubuo nga nitong ICC after umalis o kumalas ng Pilipinas noong March 2019. November last year, nagsalita si Presidente. Hindi 2019. Tungkol dyan. 2023. Nagulat din ako eh. 2023. And then November last year, nagsalita si PBBM, March 2019, kumalas. Ayan, parang hindi ka galituhan sa petsa. Yeah. So, Gabok, ha? no, parang, of course, maraming nag-headline ito, Maricel, na mga agencies na sabing very strong yung statement ng Pangulo tungkol dyan. Pero merong parte kasi doon sa kanya mga payag ng Maricel na sinasabi na kung sila ay pupunta dito bilang ordinaryong okay lang. So it's still an opening. For some, binabasa nila ito na parang, sige, di pumunta kayo, pero bahala kayo. Kung gusto nyo gawin yan, basta ilabas nyo kami dyan. Parang ganun yung basa ng ilan. Oo, yun ang sinabi nga ni Presidente kanina dun sa ambush interview na syempre kung pupunta itong mga kinatawan ng ICC dito bilang mga individuals, pwede naman silang pumasok kasi tinatanggap naman talaga natin yung mga turista na galing sa ibang bansa. Pero kung ang gagawin nila mag-imbestiga, hindi daw sila makakaasa ng anumang assistance mula sa government. And meron naman daw malinaw na instruction yung mga government agencies na hindi sila pwedeng tumulong sa anumang gagawing investigation. Kasabay niya, naglabas din kasi ng pahayag yung Department of Justice na meron daw tayong policy na kapag merong foreign body na pupunta dito sa Pilipinas para magsagawa ng investigation, kailangan muna nilang humingi ng permit mula doon sa mga kaukulang government agency, kabilang na dyan yung DFA at yung DOJ. So sa ngayon daw, wala rin naman daw silang natatanggap na any information na nandito na sa Pilipinas yung representatives ng ICC. Okay. But ako kasi, on one hand, they've been consistent in saying that the government will not engage with the ICC on any official capacity. Ibig sabihin, there is no cooperation forthcoming from the DOJ or the PNP as far as the ICC investigators are concerned. They've been consistent with that. Yes. But from what I can recall, ang may pagbabago ay yung posisyon na kung maaari ba silang pumunta dito. I do recall. Papauwiin from airport pa lang, ibablock na, sa Secretary Mulya in the Yeah. cheese before. I remember that interview in particular na sasalubungin pa nga sa airport ni Secretary. Yes. At pauuwing ka agad. Also, si Secretary Mulya was saying then na they would look at the possibility that there are violations of their presence here if they're doing something other than tourism. Because they would be doing something in their official capacity. Yeah. So there was also the threat, that veiled threat, na deportation. But now we're hearing, if we get it right from the President, we're hearing na you can come over, you can do what you want, we will just not engage with you. No assistance. Oo. And that to me, that seems like a position that's a reversal from the previous position. Yeah. Subtle reversal. Right? Well, kung sa ganung pahayag natin pagbabasihan, medyo meron ngang pagbabago dun sa anggulo na yon. Although, ang pagkakaunawa ko naman sa sinasabi ni President Bongbong Marcos, for as long as pupunta sila dito, kagaya ng ibang mga banyaga na pumupunta rin naman dito sa Pilipinas, there's no reason to stop them. Pero kung ang purpose nila is to investigate, that's another story. And they cannot expect any assistance coming from the government agency or any other government agency. Yeah, I think we agree on that. Do not expect anything from government agencies. But the question I suppose earlier was, would they even be allowed to come over to talk to private individuals?
Diba? That was a question before eh. Talagang labas na yung, labas yung government cooperation eh. Yeah. Kasi banta nga dati, ni Secretary Mulya, sa airport pa lang sasalubungin na eh. Pero kasi kung private individuals yung pagbabasihan natin, hindi kasi yan nabanggit ni Presidente kanina. So hindi malinaw yung bahagi na yan. Kung halimbawa makikipag-usap sila sa private individuals, yung malinaw na part lang kasi doon sa pahayag ni PBBM kanina, referring to government agencies. So hindi natin alam kung ano yung gagawin nilang limitasyon kapag private individuals yung kinausap. Okay, anyway, I think more or less that's pretty clear naman, more or less, no? The positioning is quite clear. Any indication as to why the president made that statement today? Remember yesterday medyo nagingit-ngit si Senator Bato de la Rosa. At may tanong si Senator Bato, although hindi niya pinangalanan kung sino tinatanong niya, pero kini-question niya Sabi niya Malacanang. Kung pinahuhuli niyo kami, sabihin na ninyo. Parang ganoon. Ito bang pahayag ng Pangulo, was that a response to a question or was that out of the blue na ang Pangulo biglang nagsabi ng pahayag niyan? Hindi, hinirit ko yan. Hinirit natin Ay, yan. Si Mase ang nagtanong. Kasi si Mase, nakausap kasi din niya kahapon, si Senator Bato sa STL kagabi. Yes, exactly. Yeah. Kasama ko si Jovi kagabi, Bok. Nakausap namin si Senator Bato de la Rosa. So nag-request tayo sa PCO na pagbigyan naman tayo na kunan din yung site ni President Bongbong Marcos. And he willingly answered naman the question. So paano pagkatanong mo sa kanya? Yan ang sagot na nakuha mo. Anong sabi mo sa kanya? Hindi, tinanong ko sa kanya kung did the government allow any representative from ICC to come in the Philippines, do the investigation, and is the government willing to give assistance on the probe? And yun yung response niya. Okay. Assistance is not Yes. wala talaga out of the discussion and the table din, tanggal na siya talaga. Okay. So mas marami pang iba no. Parang masipag kayong nagsipagtanong at masipag din naman kayong sinagot ng Pangulo kanina no. So pwede ba ako mag-move on sa ibang mga pinag-usapan nila Alam ko na aside from ICC ay natanong din siya about charter change and the People's Initiative na-note ko doon yung kanyang parang pinlano nila na itigil muna yung mga ayuda para walang mali siya pero parang hindi naman yata tama rin na mawalan ng ayuda yung mga nangangailangan just because of this issue. So ano na ba yung naging ending ng usapan na yon? Tama, Jovi. Ang sabi ni President Marcos kanina, mas maigi kung ipagpaubaya na lang sa COMELEC yung pagdedesisyon at i-validate itong mga signatures na nanghanap for People's Initiative. Kasi clearly, kung ito ay lumagda kapalit ng cash o kapalit ng anumang benefits, hindi yun dapat valid. Dapat, kumbaga, ibasura ng COMELEC kung ano man yung lagda na yun dahil hindi nga dapat may kapalit kung ano man yung gagawing paglagda ng People's Initiative. Pero tama ka, nabanggit ni Presidente kanina na sabi nga raw niya, kinausap daw kasi niya yung mga legislators to confirm na totoo ba na meron na to? Kasi sabi niya mas maigi daw siguro, stop daw muna yung pamamahagi ng ayuda kung may mga issue na ganito. Pero sinabi rin niya na mahirap namang gawin yon kasi marami naman daw nakaasa dun sa social services dito sa mga ayuda. So ang ending, hindi rin nila pwedeng ipahinto. So bahala na yung COMELEC to decide kung ano dito yung valid na mga signature at kung ano yung hindi.